don't give a fuck what you say. So yun, good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po, ano? At ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay ang tungkol sa napadaan na video sa aking wall. At tungkol nga ito kina Erica dahil yung tita po niya ay talagang sobra na yung galit sa mga dumadating na mga paninira sa kanilang pamilya, no? Na mga tinatawag na e-lovers ba yun? Yung mga sumusuporta sa magkapatid na Erica May at si May, yan. So yan guys, samahan nyo ako dito at pakinggan po natin kung ano yung mga sinabi ni tita ni Erica po, ano? At kung ito ba ay may mga katotohanan. At grabe, pati yung big time sponsor dati talagang dumirekta pala sa kanila. At ito ay maririnig natin lahat ngayon guys. And bago tayo tumuloy dyan, no, patuloy lang natin suportahan ang buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang at Etno Vlogs at syempre si Kalingap Rab. So guys, huwag na natin patagalin ito. Tara na. Noong time na si mama ay nasa ospital na dinudugo, na sinasalinan ng dugo, nandun sila sa San Pascual, nagpapakasaya, mga narireligo. Sila ang sinungaling, hindi kami nag-aasikaso sa magulang ko. At yung sinasabi pati ninyo na, no, kami nakapalibot kay Erica. Kupal ng aso, never kami nagpalibot dyan kay Erica. Nising kondoling, wala kami dyan nakuha. Kaya huwag niyo kami sasabihan na nakapalibot kay Erica. Hindi kami pinalaman niya sa palad niyan. Kaya wag na wag niyo yung sasabihin yun. Dahil umpisa pa nang makuha si Erica na ma-vlog yan si Erica, sama-sama kami dito. Sino? So ito guys, no, ang sa tingin ko ang sinasabihan niya rito ay yun nga po, yung grupo ng e-lovers yata yun. So tuloy po natin. Nagagastos ng gastusin sa bahay. Sino ang nagpapakain sa kanila nung wala pa sila? Kaya wag kayo magawa-gawa ng kwento, dada ng dada, na wala namang kayong mga alam. Naninimot kayo ng mga balita na mali-mali. Mga sinungaling. Ano yung sinasabi pati ninyo na si Erica may nabili dito sa amin? Ha? Yung pawid, nakapiraso doon sa kulungan ng baboy. Ha? Kasi nungalingan, never si Erica bumili dito. Never si Erica naggastos dito. So guys, naalala ko yung regarding sa pawid na yun, no? Sa may kulungan yata ng baboy yun, sa may bandang kwarto niya. Eh, parang ang banggit yata dati ni Erica ay galing sa ano, sa binibigay ni Kalingap Rab. So ito lumalabas na parang iba yung kwento. Magulang ko ang nagpapawid nun. Yes. Hindi si Erica. Masabi lang na si Erica ang gumastos para sumikat. Baboy. Yung tahian na sinasabing kay Erica. Ha? Ang kwento. Hindi kay Erica yun. Doon yun sa asawa natin, Gina, hanggang ngayon hindi pa bayad. Grabe. Di ba, yun din yung ano, yun yung isang kinagulat dati nung minsan dumalaw si na Kalingap Rab nun, no? At nakita nila na merong parang makina yata yun ng panahe. At yun nga ang sabi ay biniling ni Erica para meron siyang pagkakakitaan habang kumbaga pantulong din, pandagdag sa income. So iba naman itong sinasabi ng tita niya ngayon na hindi pa nga bayad. Iba yung kumuha, hindi po si Erica. Ito po, nagbabase lang pa tayo dito sa video. Utang ngayon. Walang kwenta. Paano sasabihin ninyo may nasangkap dito si Erica? Walang kwenta na nanay. Hindi kami nag-iimik, hindi kami nagkikibo noon. Siyempre, proud kami, pamangkin namin. Minabalang sumisita. Pero mali naman mga ginagarawa.
Apo lang sila. Sila kinakalaban nila yung magulang nila. Well, no, kumbaga lahat pala sila no, na mga magkakamag-anak ay parang sumang-ayon na lang sa kung anong kwento ang ginagawa ni na Erica dati sa pagpapaganda ng kanilang imahe, ano? So itong mga to, lumalabas ngayon na nakisama na lang dahil naging proud nga din sila dahil sumisikat nga yung kanilang kamag-anak na yun, pamangkin to be exact, no? So nakisama sila at ngayon nga ito ay binubulgar na yung totoo dahil hindi nga sila in good terms. Siyempre, normal na rin yan. Hindi nga, ang kaming mga anak, hindi kami nag-aano sa magulang namin. Sila pa ang malalakas ang loob na lumaban sa magulang namin. Apo lang sila. Grabe naman. Kaya tumigil kayo, mga ilaber kayo. Subukan ninyo akong itag. Subukan ninyo akong igawan ng issue. Dahil kami magkakarapatid, nag-uusap-usap na. Mapapahiya yung pinagmamalaki ninyo. Lalabas ang baho niyan. Ang nakakapagtaka lang guys kasi yung mga sumusuporta sa kina Erica, no, dapat sumusuporta din sa buong pamilya nila. Bakit parang pinaghihiwalay yata nila? Ang hirap po intindihin yun, no? Kumbaga, isang pamilya lang po yan eh. Dapat sila nga yung sila yung magiging way para magkabati-bati kung ano man yung hindi nila pagkakaunawaan. Grabe. Kaninyo. Dahil kami mga tiyahin-tiyuhin ang haharap sa inyo, sa kanila, sa inyo at dyan kala Erica. Subukan nyo. Namumuro na kayo sa pamilya namin. Kung gusto ninyo pasikatin si Erica, pasikatin ninyo. Hubaran ninyo, pasayawin ninyo, wala kami pakiaram dyan. Ako, huwag ninyong pakialaman yung pamilya namin, yung magulang namin. Sumusobra na kayo. Ayun nga guys, no? Kumbaga, di ba madalas nagkakasakit yung, yung matanda, yung lola. Yung lola ni Erica, pandalas yata, pabalik-balik ng hospital. Bakit, imbis na supportahan na lang ng mga supporters din ni na Erica, parang gumagawa pa sila ng issue, kagaya ng naririnig natin ngayon. Siyempre, hindi makakabuti yun. Kumbaga, lalong makakasama sa sitwasyon ng matanda yun. Binabaliktad ninyo? Yung kapatid ko scammer. Walang in-scam ang kapatid ko ni Pisan Dulin. Ang scammer sila. Sino sila? Kontakin ninyo si John A. para malaman ninyo kung sino ang talaga naghahawak ng pera, kung sinong scammer. Ayun na. Sila, hindi kami. Wala kaming alam. Tao kami sa pusporo. Wala kaming alam sa mga galaw nilang magkakapatid. Si John A. Yun yung big time na sponsor po, ano. So talagang direkta po sila, ano. Grabe. Kumbaga, ibig sabihin nito, nung nasa Kalingap pa sina Erica, sino kaya sa kanila magkapatid o silang dalawa ang talagang nakipagsabuatan kay John A para humiwalay na lang? Sino kaya? Si Sheila May ang promotor. Naku, Si Sheila May ang scammer. Kaya Sheila May, di ba yan yung ate ni Erica? Yun daw yung promotor. So, yun siguro ang gumawa ng lahat ng paraan para mahiwalay sa Kalingap, para dumirekta na lang sila sa Kaya pala kaya pala binawi ni Mr. June A yung binigay niya na tulong dati para sa pabahay nga ni Erica, para sila na lang. So, yun, malinaw na guys. Eto na, lumabas na rin sa wakas. Dahil yan ay talagang hindi nila masabi-sabi dati kung ano yung totoong dahilan kung bakit umayaw na si Erica. Ang sinasabi lang dati ay magko-concentrate sa pag-aaral. Grabe naman magko-concentrate sa pag-aaral na yan. huwag ninyong ibaliktad sa amin, pamilya na wala kaming alam. Magkakasama nga kami dito sa bahay, pero wala kaming mga alam sa mga pinagkinikilos nila. Kaya, wag niyong subukan na ako'y mag-live. Mama, abas na. Magkakalabasan ng baho. Talagang magkahiyaan ako magkahiyaan. Nako. Magulang na namin ang i-issue ninyo dito. Sobra na kayo. Ayun, foul talaga Subukan yun. ninyo ako na mag-live.
Mapapahiya yung pinagmamalaki ninyo. Subukan niyo. Yung magulang ko, nangihina. Halos di na namin maintindihan kung anong gamutan na ang mangyayari. Tapos ganyan na ginagawa ninyo, ginagawa ninyo ng mga issue-issue. Naku naman. Subukan ninyo na may mangyari sa magulang ko. Malalaman ninyo. Ano to? Grabe. Ako, nag-video ako dahil gusto kong sabihin sa inyo ang totoo. Dahil sobra na yung mga ginagawa ninyo na pandalait sa magulang ko, sa magulang namin. Kung noon di kami nagkikibo, dahil sino ba naman na mayroon kang pamangkin na sumikat, na binablog. Diba? Kahit mga kasinungalingan na yung mga sinasabi, okay lang, nilulunok namin. Bakit yun na nga siguro, no? Kaya sinasabi puro kasinungalingan dahil sa mga kinikwento na tungkol sa mga patahiyan, sa pawid, pati yata itong bahay na tinitirhan nila ay pinalalabas na galing din kina Erica. Whereas ang natatandaan ko po dyan wala pa sa eksena si Erica noong ang Lolo Miguel. Si Lolo Miguel ang talagang na-discover ni ni Roel of Balalag, no? At siya yung talagang tinutulungan. Kumbaga, huli na lang nung si Erica na bago ipasa na kay Kalinga Prab yung vlog na ito. Sobrang pandalait sa pamilya namin at sa magulang ko. Mga ginagawa. Kahit ako, nilait ako na ako daw may hawak ng budget. Putang ina, ni Singkonduling, wala akong hinawakang budget ng pera na yan. Kung gusto ninyong malaman, si Sheila May ang kontakin ninyo at siya ang may hawak ng budget ng pera ni John A. Ako yun na. Sila ang... So yun guys, no? Magtataka ka talaga kung bakit yung mga e-lovers pati yan pinakikialaman pribadong private matters na yung mga yan, sa pamilya na lang yan bakit parang gusto nilang pag-away-awayan. Ano yung mga dahilan? Gusto nilang sarilinin si Erica, ayaw nilang mabuo itong pamilya na ito. Ano kaya dahilan guys? Paki-share nga naman sa akin kasi mahirap intindihin to magkaut-utan labi. Erica at Sheila May. Sila. Erica at Sheila May. Tsaka si John A. Sila magka-ututan dila. Ututan dila. Wala sa aming may hawak tiyuhin o tiyahin. Hindi lang kami nagkikibo dahil ayaw namin ng kahihiyan. Ang sinasabi ko sa inyo. Tindahan ko na issue na issue. Hinasabi ninyo, pinapalabas ninyo, mga e-lover kayo. Na kay Erica yan, puhunan, yung tindahan ko na yan. Sabi ko sa inyo, Nising Kondoling, wala guys Erica pinakon. Never yan namigay ng budget ng puhunan dyan sa tindahan na yan. Pira yan ang asawa ko at yung pinagpatayo na ito ng bahay, pira pa ito nung tinulong ni Roel. Ayun guys, yung sinasabi ko kanina. Walang Erica. Sinasabi ko sa inyo, dahil yung panahon na yun, nang ginawa yung bahay na yun, wala pa naman sa eksena talaga si Erica. Kumbaga kay Roel Balalag pa yan dati. Kapuno na kayo, mga e-lover kayo, pasikat kayo, puro kayo mga kabutugan. Paggagawa na lang ng kwento. At yung sinasabi ng Sheila May na yan, ang sinasabi nyo, babalitaan namin na inapi namin yan, mga yan. Wala kayong alam dyan sa mga yan. Kami ang nakakilala dyan, kami kasama namin yan. Alam namin ang mga likaw ng pitukan yan. Mga bata pa yan, kanino yan? Kung saan niya nakaisan. Sa tiyuhin, sa akin, Mag-graduate yan ng grade 6. Sino ang nag-intindi dyan?
Oo nga naman, kasi talagang napakahirap naman talaga ng buhay nila dati, ano? Kumbaga, ay, Diyos ko, ang hirap intindihin. Bakit lahat-lahat naman yun ay pinakikialaman ng mga ibang tao? Mga pribado na yan eh. Di gatas ko pa yan. Anong sinasabi ninyong pang-aapi ang ginagawa ko dyan sa mga yan? Sa mga batang yan? Puro mga kabutugan na lang ang mga ginagarawa. Nagkapira lang, dumating lang ang pira ni John naging tinurubuan na ng sungay. Iba talaga guys, no? Ang ibang tao, hindi lahat ito. Kumbaga, kasi marami rin akong kilala na tumatanggap ng tulong, pero naging maayos naman. Pero yung iba talaga, pag nakahawak ng pera, lalo galing sa mahirap na buhay, tapos nakahawak ng biglaan na pera, talagang nag-iiba yung ugali, no? Sana ay hindi magbago ang lahat. Kumbaga, sana hindi matapos sana hindi matapos ang pagtulong ni John A sa kanila para manatili sila doon sa kanilang ere na kung nasaan sila ngayon. Baka pagdating ng araw pagka sila ay napabayaan ewan ko anong pwede mangyari, pero maaaring bumalik din sila sa mga kamag-anak nila. Sinasabi ko sa inyo. Tapos kayo mga ilaber kayo sobra kayo paninira, sobra kayo mga kaputugan, yung sinasabi ninyo. Pati magulang ko inaakakan na ninyo sa mukha. Kayo ang mga butog, wala kayong alam sa buhay namin, wala kayong alam sa pamilya ko, wala kayong alam sa magulang ko. Pumunta kayo dito sa bahay, hinarapan kayo ng magulang ko kahit hindi na nakakahinga yung ina ko. Hinarapan kayo ng ayos, kinuhaan kayo ng buko, inintindi kayo, kinausap kayo. Grabe. Tapos palalabasin ninyo, kaya ang magulang ko malakas pa sa sikat ng araw. Putang ina ninyo, wala kayong alam. Text kayo ng text, dada kayo ng dada, wala kayong alam. Noon time ng pagkagabi na yun, na inagaw-agaw namin ang magulang namin na na-ospital na halos hindi na makahinga. Hindi kayo naghihirap, manghayop kayo. Tumigil kayo ng kahambugan ninyo. Mga ilaber, mga pasikat, magkapira lamang kayo. Puro kabutugan na lang ang ginagawa ninyo. Na-ospital yung magulang ko, sinalinan dugo. Pero nasaan yung Eric ang sinasabi nyo? Nasaan yung Eric ang sinasabi ninyo? Nandun, naliligo sila sa sa San Pascual. Yung mag-aranak, pero walang tinulong, dulayang itinulong sa magulang namin. Kami, nag-aasikaso sa ospital. Kaya huwag kayo magparabibinutog, magparagagawa ng kwento na walang sakit yung magulang namin, wala namang kayong ambag. Maigi pa nga sa inyo si Mami Lydia. Mga kahambugan na lang mga sinasabi ninyo sa amin, binabaliktad na lang ninyo kami. Tinutulungan niyo itong pamilya na ito. So yan guys, no? Kaya naman ako nag-content ng ganito dahil minsan pwede rin naman kasi off topic naman tayo paminsan-minsan. Ayan, total talagang reactor naman tayo, libre naman tayong mag-react kahit kanino. Yan. And ang sana wish ko lang yung e-lovers na tinatawag nila tigilan na pakikialam sa sa matatanda. Kasi wala kayong nagagawang maganda. Kung gusto niyo kung gusto ninyong sina Erica, doon na lang kayo. Huwag niyo nang pakialaman yung matatanda kasi tatanda na naman yan Imbis na pag-ayusin niyo sila, parang kayo pa yung naging dahilan ng paglala ng hindi pagkakaunawaan ng pamilya na ito, So yun guys, sana pag dumating din ng araw na makapag-isip-isipan lahat at maging maayos sila dahil yun naman talaga ang dapat, isang pamilya. Yan. So, tumuli ang inyong lingkod, Batang Elio, at sana nagustuhan ninyo ito. Bigyan naman ninyo ako ng isang thumbs up at magkita-kita tayo muli sa akin susunod na upload. Magandang umaga sa inyo lahat. Alas 4 po ng umaga dito ngayon and God bless po sa lahat. Bye.